Hello mga loves, ayan, isa na namang panibagong video para sa inyo mga loves. Ayan, at hello sa mga viewers ko dyan. So ayan, nagprepare na po ako ng mga kaldero dahil tayo po ay magluluto na today. Tayo po ay magluluto ng macaroni bechamel. Ayan, thank you Lord sa panibagong umaga. And yan, pinakita ko na sa inyo po yung preparation. And yes, ayan. Nagpapakyut pa siya. Pero in fairness guys, yung lola nyo ay wala pa po yung tulog. Ay nakatulog 2 hours lang. So, dahil maaga magluluto ngayon dahil Monday po today, kasi kaya maagang kakain dahil lalayas po yung amo ko pagkatapos kumain, kaya maaga akong nagluto. At ayan, nagtataka kayo dahil dalawa yung kulay magkaiba sila kasi inati-hati ko po yan last Monday, kaya ayan, inubos ko po siya ngayon. Ayan, at lalagyan lang po natin siya ng salt. Ayan. Isang kutsara lang sana ilalagay ko, pero naisip ko baka hindi siya mag-absorb. So, nilagyan ko siya ulit ng kalahating kutsara. And, lalagyan din natin siya ng oil. Yan ang lagi nating nilalagay. Ito, yung nagluluto tayo ng macaroni. Ayan, nilagyan ko lang po siya ng oil. And pagkatapos po ng oil ay lalagyan ko po siya ng tubig na mainit na tubig. So nagtataka kayo, ay inuna ko yung macaroni at saka bago yung tubig. Yan po yung nakasanayan ko, and yan po din ang sinasabi ng amo ko, tinuro niya sa akin. So nakasanayan ko na, kasi sa atin kasi ito yung nagluluto tayo ng macaroni ay inuuna po natin yung mainit na tubig, tapos yung oil at saka asin bago yung macaroni. Pag kumulo na ay dito po, yan po yung process ng pagluluto ng macaroni. Dahil nakalimutan ko pong lagyan ng oil yung isang kaldero para sa ating chicken, ayan, nilagyan ko siya. And then maghihiwa na ako ng sibuyas niyan, kaya kukuha na ako ng chopping board at saka kutsilyo. Ayan, so nilagay ko dyan ay para makita nyo. Ayan, so kukuha lang po ako ng sibuyas. Ayan. Hiwain na natin at binabalatan ko lang po siya, kaya natalikuran ko po kayo. So ayan, maghihiwa na po tayo. Ayan. Yan, nilalagay ko lang po yung phone ko kasi alam niyo naman na sariling sikap yan sa pagbablog. Kaya sariling sikap, sariling edit, sariling upload, kaya laban lang tayo mga loves. Yan, alam naman natin na may patutunguhan itong pagbablog natin. So ayan, thank you pala sa 16,000 followers and 3,499 subscribers on my YouTube channel. Ayan mga loves, yan yung kita nyo yung mukha ko dyan mga loves, pinapaiyak na ako ng sibuyas, kaya ganyan na po yung mukha ko dyan. Lagi po akong pinapaiyak ng sibuyas niya. So ay, imbis na ay iyak, isayaw na lang, di ba? So ayan na, nilagay ko na po siya sa kaldero, and yan na po yung macaroni natin. So malapit na po siyang kukulo. Ayan, at ay di ba ang lalim noon. Itutur ko lang kayo saglit sa kusina ng aking amo. Ayan po yung kusina niya. So continue na po tayo sa ating pagluluto. Ayan, ang niluluto ko po ngayon ay macaroni bechamel. Meron po akong tutorial niyan nasa YouTube channel, at
Huwag kayong mag-alala at ilalagay ko siya sa description box para mas madali niyo siyang makita at malaman kung ano yung ingredients ng macaroni bechamel. So, ayan. Tinuha ko pa yung chicken. Ayan pa yung chicken na gagamitin natin. Ayan. Diba? Yan pa yung chicken na gagamitin natin. Crushed chicken po yan. Easy to cook. Easy to cook po kasi sila dito, mga loves, kaya yung buhay nila dito ay magaan lang. Ayan, so kinakating ko na po yung chicken. Nagtataka kayo mga loves, ay medyo madilim po yung kusina dahil nasira po yung dalawang ilaw at hindi ko pa nalagyan. So kaya ayan, medyo madilim siya. So, nilalagay ko na po yung chicken. Ayan. Beraday. Ay, nako. Buhay talaga, no? So, ayan. Ay, nagkuha pala ako ng ano. Tapos, ayan. I-mix na po natin siya. I-mix natin siya para ano na siya, maghiwalay-walay. Chares, hiwalay daw. Huwag kayo. Ayan. So, yung mga loves, lagi ko yan niluluto kasi lagi yan nire-request ng mga alaga ko dahil favorite po nila yan ng macaroni bechamel. So, ayan. Be happy lang tayo at dyan ay kukuha na ako ng Knorr cubes, chicken cubes. Ilalagay ko sa chicken para mas malasa siya. And bago ko siya lalagyan ng mga etc. na mga pampalasa. Yan, di ko na po pinakita yung nilagay ko na pampalasa sa chicken kasi meron po siyang tutorial. Ilalagay ko sa description box. Ayan. So, yun, nag-start na tayo. Ayan na po yung chicken at macaroni. Lapit na po siyang matapos. Ayan. So, yun po pala yung hapunan namin today. Ayan. Yan pa yung niluluto ko. And, nagluluto na pala ako nag-start na pala ako ng gawa ng tinatawag na bechamel. Is milk po yan. Nakikita nyo na nag-white na siya and merong parang dilaw na lumalutang ay butter po yon. Milk powder at saka butter at saka 4 na kutsara na all-purpose flour. Flour talaga. Ayan, haluin lang po natin siya ng haluin hanggang sa maglapot po siya. Ayan, haluin, ganyan lang siya. Tapos lalagyan ko lang po yan ng isang itlog at yun na po siya. Mimix ko lang siya hanggang maglapot po siya mga loves. Yung macaroni natin ay kumukulo na. Habang naghihintay tayo ay ako ay maghugas muna na Chinese pichay at saka cucumber dahil yan po ang kapares ng ating niluto. At katapos ko din naghugas ako ng ginger na tinatawag nila, kaya naghihiwa ako ng cucumber na ganyan. So, yan po talaga yung kapares nung niluto natin na macaroni. Hindi po talaga yan nawawala. So, yan. Tapos ay ilalagay lang muna natin siya sa ating ref. Ay, sa amo ko pala, hindi sa akin. Cherries lang mga loves. So, yan. Ay, sumpang sumayay dahil na sumayaw dahil hindi ka pa tapos magluto. So balikan natin at the time kasi mga loves, meron lang pa akong binalik sa ref kaya ayan, binalik. Nakita niya yan po yung laman ng ref ng ama ko. Ayan, di ba, punong-puno punong-puno sa pagmamahal. Ayan, balik na po tayo sa ating niluluto. Titingnan pa natin iluto na. So tapos na po yung bechamel and dahil tapos na tayo, hindi pa tayo tapos, maghuhugas pa tayo mga loves. So yan na, magic na ni Inday yung hugasin para matapos na pa yung lutoin. At ayan na po,
Naka-ready na po siya para ilagay po natin sa ating lagayan, lutuan pala mga loves. So ayan, ay piniprepare na po natin para mailagay na po natin at matapos na po tayo para pag 5 ay tapos na tayo kasi 5:30 po yung kainan. So dahil walang maghahawak ng phone ko, nilalagay ko po kayo sa ibabaw, o diba? Vlog pa more, sariling sikap. So ayan, ayan, hinahati ko lang po yan yung macaroni. Diba ang lalaki ng macaroni na yan? Kasi bakit malaki yan mga loves ay ang para po talaga sa bechamel ay yung maliliit na elbow ay naubos na po yung maliliit at nakalimutan ko pong isulat yan, kaya yan lang po yung ginamit ko. Diba nakita nyo kanina na hati-hati, so yun po yung natira na lang. Oops, nilagay ko sana yung chicken, ay naisip ko una ko pa palang ilalagay ang yangga, ano na ginawa natin kanina, niluto na bechamel, then bago pagkatapos nun ay ating chicken na. So nilagyan ko lang po yan siya ng bell pepper, and nakita nyo po yan yung grain ay parsley po yan nilagay ko. Nilagyan ko lang po siya ng konting parsley. So yan, ginaganyan-ganyan ko lang, parang naglalaro lang, diba? Ganyan lang kadali, diba? Yan, pagkatapos niyan ay nilalagyan ko lang po siya ng konting cooking cream para pampalasa, mas masarap, diba? Mas sasarap pa, diba? Yan, tapos ilalagyan po natin siya ng bechamel, yung ginawa natin. Kunti lang po yung ilalagay natin, pero mas nadamihan ko ata ng lagay dyan, baka ma-short ako nyan pag nasa ibabaw na. Then pagkatapos ay ating lalagyan ng mozzarella cheese. So yan, para mas maganda, mas masarap para siya. So diba, ganun kadali lang magluto niyan mga loves. Nag-start ako magluto ay 3:30 ata yun. Then yan, so dahil 5 kami kakain, so ayan, ayan na, malapit na siyang matapos. Charis lang. Pagkatapos po ng mozzarella ay ilalagay po natin sa ibabaw kalahati ng macaroni na nilagay natin kanina. So ayan, diba? Yan. Nagmamadali yarn, charis, kasi kailangan 5 ay matapos na ako dahil maglalagay pa ako ng mga plato dun sa lamesa at i-prepare pa yung mga ibang ilalagay sa lamesa para while nagluluto sa ano ko siya, ilalagay ko po yan sa oven ng 20 minutes, 10 po sa baba at 10 sa ibabaw para lang po mag brown siya. Di po siya katagalan kasi ay luto na po lahat ng ingredients niya, diba? Kailangan lang natin melt lang talaga yung ano nasa ibabaw. So diba na short ako mga loves, tingnan nyo, konti na damihan ko ata ng lagay kanina kasi nilagyan ko ng 2 beses yan. So okay na yan na rin yun mga loves. Nilagyan ko lang po siya ng breadcrumbs. Ayan, nilagyan ko lang po siya sa ibabaw ng breadcrumbs para mas masarap siya, and tinakpan ko lang po siya ng foil at ilalagay na po natin siya sa oven. Pagkatapos ng lahat ay tayo naman ay maghuhugas na at umpisahan na natin ang ating paghuhugas kasi para habang
patapos na yun, nakalimutan ko pala ipakita sa inyo na kung saan ko siya nilagay. Kaya yan, kinuha ko ulit kayo at pinakita ko saan ko siya nilagay, diba? Diyan ka lang at ako'y babalik. Pinakita dyan ka lang ate, ako'y babalik sa paghuhugas no? Kasi hindi pa ako tapos. So, diba? Hugas pa more. Ayan, thank you. Thank you guys sa panonood. Finished product. Ayan na po siya. Yung finished product natin.